Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Kabil. Ang kwento'y nagsimula sa isang bulag na nagngangalang Rohan. Bagaman ganito ang kanyang kalagayan, hindi ito naging hadlang para mamuhay siya ng masaya at may positibong pananaw sa buhay. Sa kabila ng kanyang kondisyon ay biniyayaan naman siya ng espesyal na katangian kung saan mayroon siyang malakas na pakiramdam sa pamamagitan ng pag-obserba niya sa mga tunog sa paligid na nagagamit niya sa pang-araw-araw na pamumuhay at pagtulong sa kapwa. Isang araw, ang kanyang kaibigan ay ipinakilala siya sa isang magandang dalaga na nagngangalang Sofia na katulad niya ay isa ring bulag. Mabilis silang nakapagpalagayan ng loob at kahit hindi nila nakikita ang isa't isa ay hindi ito naging hadlang para mabuo ang napaka-espesyal nilang pag-iibigan. Sa paglipas ng ilang panahon ay tuluyan na silang ikinasal. Si Rohan ay natanggap rin sa trabaho bilang voice actor ng isang animation studio at talagang pinaghusayan niya ang propesyon na ito dahil mayroon na rin silang ipinapatayong bagong bahay kung saan dito sila gagawa ng masayang pamilya. Isang gabi habang pauwi sila sa kanilang inuupahan, hinarang sila sa daan ng lalaking nagngangalang Amit. Ito ay anak ng dating mayor at ang angkan nito ay kilalang maimpluwensya sa kanilang syudad. Buong pagyayabang at pag-iinsulto na sinabi nito kay Rohan kung pwede ba nilang hiramin muna saglit si Sofia at ibabalik na lang pagkatapos. Lumalabas na nakukursunadahan na pala nila ang kanyang asawa dahil sa ganda na meron ito. Dahil rito ay agad na nagalit si Rohan at iwinasiwas niya ang kanyang kamao. Natigil lang ang panggugulo ng mga abusadong ito nang sumigaw na ng tulong si Sofia na naging dahilan para maglabasan ang mga residente kasabay ng mabilis nilang pagtakas. Pagsapit ng panibagong araw ay kinalimutan na nila ang nangyari at nag-focus na lamang sila sa pagpasok ni Rohan sa trabaho. Subalit sa hindi inaasahang tagpo nang sumapit ang bandang hapon habang mag-isa si Sofia sa bahay. Natunto ng bastardong ito kasama ng kanyang alalay ang kanilang tinutuluyan. Mabilis nilang dinakma ang walang kalaban-laban na si Sofia. Sinubukan pa niyang magpumiglas ngunit dahil sa gamot na ginamit ng mga ito ay tuluyan siyang nawalan ng kakayahan na gumalaw. Dito mismo sa loob ng kanilang masayang tahanan na kanilang tinitirhan siya walang awang pinagpasahan ng dalawang demonyong ito. Makalipas ang ilang oras nang si Rohan ay nakauwi na, nagtaka ito nang hindi siya sinalubong ni Sofia kaya nagtungo siya sa kanilang kwarto. Dito ay natuklasan niya ang kanyang asawa na nakatali, bumuhos na lamang ang kanilang mga luha habang isinasambit ni Sofia ang lahat ng mga naganap habang wala siya. Kaagad silang tumawag ng mga pulis kung saan mabilis naman na dumating ang mga ito para mag-imbestiga sa buong bahay. Matapos ibigay ni Sofia ang mga paunang salaysay sa buong pangyayari at kung sino ang mga salarin, maging kung ano ang pinagmulan nito ay pinayuhan sila ng hepe na magtungo agad sa ospital para kumuha ng medical records na magiging ebidensya na nagalaw siya. Ngunit nang sila'y nasa biyahe na ay biglang may sumulpot sa harapan nilang puting sasakyan kung saan nagpakilala itong mga pulis. Sumama sila ngunit wala silang alam na niloloko lang sila nito at dinala sila sa lumang warehouse kung saan dito ay ginulpi si Rohan ng hindi kilalang individual. Pagsapit ng umaga ay tinapon naman sila sa tabing dagat at wala silang kaalam-alam kung nasaan sila ngayon. Mabuti na lamang ay may nagmalasakit na sila'y tulungan at may hatid sa ospital. Dito ay nalaman nila ang masamang balita na sinasabing nagnegatibo si Sofia sa mga pagsusuri. Sinabi ng doktor na sobra silang nahuli ng pagdating dahil nasa 24 oras lang ang palugid ng pagkolekta sa naiwang bakas ng mga salarin sa kanyang pagkababae. Lalo pa at nababad sila sa tubig kaya mas lalong nawala ang mga ebidensya na magpopositibo na may nangyaring masama talaga sa kanya. Lumalabas lang na ang pagkulong sa kanila sa warehouse ng halos isang araw at pagtapon sa kanila sa dagat ay plano ng mga walang pusong demonyong ito. Sinumbong nila sa mga pulis ang mga nangyari pero hindi sila pinaniwalaan dahil nagnegatibo si Sofia sa resulta at nakuha pa silang tawanan dahil sa tingin nito ay gusto lang nilang mamera.
Dahil sa kapaguran ay umuwi muna sila sa bahay at umalis si Rohan para lumapit sa mga kakilala niya na pwedeng hingian ng tulong. Subalit tila pagsisisihan ni Rohan na iniwan niyang mag-isa si Sofia muli dahil makalipas ang ilang oras nang bumalik na siya ay halos gumuho ang kanyang mundo nang matuklasan na tinapos nito ang kanyang sarili. Kumalat at nag-trending sa bansa ang pangyayari na naging dahilan para mabahala ang mga pulis kaya nag-alok sila kay Rohan na tututukan nila ang pag-iimbestiga sa paghahanap sa mga tunay na salarin. Lumalabas na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang pinagtatakpan ang dalawang ito dahil sa impluwensya na mayroon si Amit. Dahil rito ay hindi na siya umaasa pang matutulungan siya ng mga pulis at sinabing pabayaan na lang nila ang nangyari tulad ng unang ginawang panghahamak at pang-aalipusta na nauna na nilang ginawa noong unang nagsumbong sila. Umalis itong kalmadong naglalakad palabas sa istasyon pero kapansin-pansin na punong-puno na ng galit at pagkapuot ang nararamdaman niya sa kanyang loob na mahahalatang siya na mismo ang kikilos para maipaghiganti ang pinakamamahal niyang asawa. Bumili ito ng mga kakaibang gamit sa supermarket at pagkatapos, gamit ang talento niya sa pagkopya ng boses ng iba ay ginaya ni Rohan ang boses ng pangunahing salarin na si Amit at pinapunta nito ang alalay na si Wasim sa kanilang tinatambayan na abandonadong bar. Habang gulat na gulat pa ito ay mabilis itong dinamba ng bulag na si Rohan at kaagad na pinaulanan ng sunod-sunod na suntok. Nagawa nitong makawala nang mapindot niya ang switch ng ilaw, subalit sa mas lalong pagtataka niya, nagagawa pa ring makaatake ni Rohan kahit hindi siya nakikita nito. Makalipas ang ilang sandali ay dito niya palang napagtanto na ang mga nakakalat na mga malulutong na piraso ng mga sitsirya sa sahig na binili ni Rohan kanina ang ginagamit nitong paraan para marinig kung nasaan siya. Dahil hindi niya kinakaya sa malapitan na laban ng bulag na si Rohan, sinubukan niya itong pagbabatuhin na lang ng bote pero hindi rin ito umubra. Sa tagpong ito ay muli siyang nasukol ni Rohan at pinaulanan ulit ng walang tigil na suntok. Gigil na gigil itong umatake ng umatake dahil mapag-aalaman na ng araw na iyon, muli pala nilang binalikan ng asawa niya at muling pinagkatuwaan na lapastanganin kung saan ito ang naging dahilan ni Sofia upang sumuko na at tapusin ang lahat para hindi na rin madamay pa si Rohan sa magulong sitwasyon na idinudulot ng dalawang demonyong ito. Lumalabas na nalaman lahat ni Rohan ang mga ito mula sa liham na nakalimbag para sa mga tulad nilang bulag na ginawa ni Sofia at itinago sa ilalim sa kwarto. Ito ang naging matinding motibasyon ni Rohan para gawin ang ganitong paghihiganti, matapos tuluyang tapusin ang isa sa mga demonyong walang awang ito ay umalis na siya. Pagsapit ng kinaumagahan naging matinding palaisipan sa mga kinauukulan ang kahindik-hindat na nangyari. Wala silang ideya kung sinong tao ang makakagawa ng ganito katinding pagtapos. Ang mayor na si Madam Rose Schiller na mapag-aalaman na panganay na kapatid ng bastardong si Amit ay nabahala rin sa pangyayari kung saan nakuha pa nitong pagbantaan ang bulag na si Rohan at sinabing wala siyang matibay na ebidensya na kasangkot ang kanyang kapatid kaya manahimik na lang siya. Dito lang napagtanto ni Rohan na kaya pala malakas gumawa ng kalokohan ng demonyong ito ay dahil mayroon siyang konsentidor na kapatid na nakaupo sa pwesto kung saan ito pala ang mastermind ng pagkulong sa kanila sa warehouse noong nakaraan. Dahil rito, naisipan niya na kopyahin na rin ang boses nito at pinapunta niya si Amit sa nasabing warehouse. Mabilis niya naman itong napaniwala at nagtungo agad sa lugar. Nang papasok na ito ay agad itong inabangan ni Rohan ng isang malakas na paghataw ng hawak niyang bakal na tubo. Ngunit sa kasamaang palad, siniwerte na suot-suot pa pala nito ang kanyang helmet. Natawa na lang ito nang malaman na si Rohan pala ang tumapos sa kanyang alalay. Hindi na pinalagpas pa ni Rohan ang pagkakataon at agad siyang nagpaulan ng mga sunod-sunod na paghataw. Nagawa naman niyang makatama pero dahil isa pa rin siyang bulag na limitado lang ang kayang gawin ay mabilis na nakuha ni Amit ang gamit nitong tubo. Tuwang-tuwa na pinaglaruan ng demonyong ito ang walang kalaban-laban na bulag, sinabi nito na hindi na rin magtatagal ay magkikita na sila ng kanyang pinakamamahal na si Sofia. Ipinahayag rin nito na noong una pa lang niyang nakita si Sofia ay talagang ninais niya na ito'y maangkin na hindi naman siya nabigo dahil nagawa niya itong tikman ng ilang beses. Nang marinig ito ng nanghihina na si Rohan ay tila nagkaroon muli ito ng lakas dahil sa nag-uumapaw na galit. Habang lumalapit si Amit ay mabilis niyang dinampot sa sahig ang isa pang tubo at sinurpresa niya ito ng sobrang lakas na paghampas na agad na nagpatulog dito. Nagising na lamang ito na takot na nagmamakaawa dahil itinali na pala siya ni Rohan. Ang kaninang ubod ng yabang na ikinikwento pa ang pangbababoy na ginawa nila sa kanyang mahal ay nagmistulan ngayon na maamong tupa na humihingi ng kapatawaran.
Ngayon na bumaligtad na ang sitwasyon, si Rohan naman ang nagbanggit na hindi magtatagal ay magkikita na sila ng kanyang alalay, maging ang kanyang kurap na kapatid ay sinabi niyang isusunod niya rin. Kinuha nito ang cellphone niya at tinawagan si Sheila. Ginaya niya ang boses ni Amit at sinabing, tulungan mo ako aking kapatid, nandirito ako sa ating warehouse at may kung sino ang naggapos sa akin. Matapos ibaba ang tawag ay binutis niya ang mga drum ng gasolina na nasa lugar, lumalabas na balak itong pasabugin ni Rohan sa pamamagitan ng mga ito kung saan sa oras na dumating na ang kanyang kapatid at binuksan ang pintuan ay ito mismo ang magpapasimula ng pagsabog. Hindi nagtagal ay dumating na ang kapatid niya, humayon ang lahat ng plano ni Rohan kung saan sa ginawang pagbukas ng pintuan ay hindi napansin ng kurap na opisyal ang nakahandang patibong na magbubunsod ng mismong pagtapos niya sa sarili niyang kapatid. Natupok rin ang lahat ng mga kagamitan at makinarya ni Sheila at habang nagsisisigaw ito sa dami ng nawala sa kanya ay tila masayang umalis si Rohan dahil naisakatuparan niya ang lahat ng plinano niya. Pagsapit ng umaga nang marinig ng hepe sa opisyal na mayroong gumaya ng boses ng kanyang kapatid na nagpapunta sa kanya sa warehouse nila ay naghinala agad ito na si Rohan ang salarin dahil alam niya na isa itong voice actor na kayang baguhin ang kanyang boses. Dahil naghihinala na ito sa kanya at nagsasagawa na ng pag-iimbestiga sa kanyang mga pinuntahan noong mga nakaraang araw ay napagpasyahan ni Rohan na tapusin na ngayong gabi ang huling bahagi ng kanyang paghihiganti. Tinawagan niya ang kurap na opisyal at nagpakilala na siya ang tumapos sa kanyang kapatid. Inutusan niya ito na kung gusto niya siyang makita ay magtungo siya sa pinapagawa niyang condominium building na maaaring galing pa mismo sa kinurakot na pondo ng bayan ang budget nito. Kasama ang bodyguard ay nagkita-kita sila sa pinakamataas na palapag. Nang sinugod na siya nito ay agad na nagpahabol si Rohan kung saan wala itong ideya na may patibong na palang inihanda ang bulag na si Rohan na mabilis na naghulog sa kanya pababa. Matapos masaksihan kung paano kadaling nailigpit ni Rohan ang kanyang bodyguard ay pinaulanan nito ng putok ng galit na opisyal. Ginantihan din naman ito ni Rohan gamit ang isa pang patibong kung saan matapos madaganan ng mga kahoy ay agad niyang sinigundahan ng pag-atake. Sa pagkakataong ito ay buong todo na niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit at sama ng loob. Naniniwala si Rohan na malaki ang naging parte ng kurap na opisyal na ito sa nangyari sa kanila ng asawa niya dahil sa pangmamanipula nito sa mga kapulisan at sa pagiging konsentidor na rin mula sa mga maling gawain ng kanyang kapatid. Sa ilang sandali nang magawang makapiglas ng opisyal ay ito naman ang walang tigil na umatake kay Rohan kung saan halos tila sumuko na rin ang katawan nito dahil sa tatlong magkasunod na gabi niyang pakikipagsagupa. Nang malapit na siyang tapusin nito, maswerteng nakapulot siya ng isang malaking pako na ginamit niya para mahulog ang hawak nitong armas. Sinabi ni Rohan na kung inaakala niyang tatapusin niya siya sa pamamagitan nito ay nagkakamali siya. Dahil may iba siyang plano kung saan makakaramdam muna siya ng sobrang takot bago tuluyang sumunod sa kanyang kapatid. Dinala niya ito sa bingit ng hindi pa tapos na bahagi ng building at dito ay walang alinlangan na isinakatuparan ni Rohan ang panghuli niyang planong paghihiganti. Sa pagtatapos ay sinabi ng hepe na may matibay na siyang ebidensya na magtuturo na siya ang salarin dahil sa huling tawag na natanggap ng opisyal. Pinuntahan nito ang telephone booth na ginagamit ni Rohan sa mga pagtawag upang tanungin ang may-ari kung madalas bang nagpupunta ang lalaking ito. Ngunit sa laking gulat niya ay isa rin palang bulag ang may-ari kung saan lalabas lang na magiging katatawanan siya sa mga kinauukulan kung ang salarin niya ay isang bulag at ang magiging saksi ay isa ring bulag. Special shoutout kay Bella Sapico from Cebu, kay Maria Del Daragosa, sa Algabri family at Alicaba family, kay Mary Jean Aliastidad, at sa mga nasa tapsihan ni Nanay Ida, at sa huli kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-like ng video.